Diba? So, balikan po natin ang ating pong salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 and 58. Sabi po dito sa aking pong aklat ng Biblia, sa aklat ng aking pong babasahin, by King James Version po ito, ito po ay, tinagurian ko po ay ang ugat ng kasalanan. Ito po ang ugat ng kasalanan po. Ano po ba ang kasalanan ng tao? So ito po ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Basahin ko pong muli. The stings of death, its sin, and the strings of sin is the law. But thanks be to God, which giving us in victory through our Lord Jesus Christ. 58. Therefore, my beloved brethren, we steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For much it's ye, you that your labor in, is not in vain in the Lord. So ito po ay malabo po masyado ang aking ilaw sa umaga pong ito, kaya hindi ko po masyadong mabasa. So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Isa pong mapagpalang umaga sa iyo, dakilang Ama, at sa iyo pong dakilang bugtong na anak na si Kristo, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para po sa aming mga kasalanan. Ninanais po namin, Panginoon, na ihandog ang aming mga buhay, sarili sa umagang ito. Yamang kami po, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong mga salita, kikinig, ninanais po namin na ang aming pong mga kasalanan ay hiling ko po na iyong patawarin dahil ito po ang nais mo na patuloy kami na humingi ng kapatawaran sa bawat umaga, sa bawat oras ng aming mga buhay bilang tanda ng aming pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos. Ninanais din po namin ang mga salitang ito ay magkaroon ng kalakasan sa bawat isa. Magkaroon, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay at magkaroon, Panginoon, ng panibagong lakas sa bawat isang mananampalataya sa umagang ito. Ang tanging hiling ko po lamang, Panginoon, ay ang iyong pong banal na benisyon, ang iyong pong banal na biyaya, ang iyong pong banal na espiritu na patuloy na kikilos sa umagang ito. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang bawat pakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon po, Panginoon, ng pagnanais na maglingkod sa iyo. At magkasama-sama kami na maglingkod sa pamagitan ng iyong banal na pangalan. Dakilang Ama, sa may mga karamdaman, hinihiling ko po, maging kagalingan ito, maging kalakasan ito ng kanilang katawang lupa at ng kanilang katawang espiritu. Ninanais ko rin po, Panginoon, na patnubayan mo po ang iyong pumamunting lingkod bilang tanda na ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang manguna sa aking buhay sapagkat wala po akong karapatan na magmalaki na yamang sa aking sarili. Ito po ay para sa aming lahat, kaya ninanais ko po, Panginoon, na ipagkaloob ang mga salitang ito na magbibigay lakas at magkakaroon kami ng kaptagan, magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay darako na po sa ating po pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Akin po lamang na ibabahagi po, mga kapatid, ang isa pong talatang ito na ating pong naibigay kahapon sa ating pong programa. Ang ating pong uh, uh, ibabahagi sa inyo ay patungkol po ito sa kasalanan ng tao. Ano po ba ang mga kasanhi ng ating pong mga kasalanan na hindi nagbibigay sa atin ng kaluguran at sa Diyos? Unang-una po sa lahat ay ito po yung
karaniwan na po na ginagawa po ng mga ibang mga mananampalataya, hindi po sila lumalago, hindi po lumalakas yung pananampalataya sa dahilan po na sila po ay nagagapos ng mga kasalanan. Ano po ba ang mga ano po ba ang mga ah, karanasan o yung mga bagay na hindi na nakalulugod sa Diyos at hindi po nakakapagbigay sa atin ng panibagong buhay. So, yamang tayo po ay mga tinawag ng Diyos. Sa ngayon po, marami po ang makikita po natin na mga mananampalataya. Sila po ay parang ilaw na yung sa poste. Kung wala po ng yung ilaw po, example po, halimbawa po sa streets ng inyong mga bahay at sa kanyang mga kalye, mayroon pong ilaw na street light, ay yung pong patay sinding ilaw po. Kung wala pong magsisindi at wala pong magkukunik at wala pong tao na lalapit doon sa poste para pailawin ito, hindi po siya magkukusa na umilaw. Subalit itong salitang ito ng Panginoon, ninanais po ni Pablo sa bawat isa sa atin na tayo po ay paglinawin natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga sarili, maging malinis tayo sa harapan ng nakilang Panginoon. Kung paano tayo, kailangan tayo na magliwanag sa sanglibutan ito. So kaya po tayo hindi nagliliwanag sa dahilan po na tayo po ay nagagapos ng mga kasalanan. Ano po ba ang mga cause o for the ways of sins? Ano po ba ang sinasabing yung, ano po ba yung talagang susi, bakit po ang tao ay nagkakaroon po ng kamatayan? O yung, for the wages of sins is death. Death. Bakit po nagkakaroon ng kamatayan ang isang tao na samantala po tayo ay binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Ang tao po ay nangyayari po sa atin ito dahil po tayo po ay yung paggawa natin ng mga kasalanan, yung pumbang tinatawag na dispis na tayo po ay magbago ng landas, tayo po ay kung ano po yung ating mong kinagawian sa araw-araw, pagkatapos natin mga ako sa Panginoon, babalik puli tayo doon sa ating pong ginagawa ng yung dating sa makasanlibutan. Unang-una po yung mga bisyo, yung pagmumura, yung hindi mga nakalulugod sa Panginoon. Totoo nga po, aminin po natin na minsan nangyari rin po ito sa aking buhay. Nagsisimba, pagkatapos magsimba, balik na naman muli dati. So ito po yung sinauna kong pananampalataya nung panahon. Kaya po kung kayo po ay meron po dito sa ating po mga kapatid na hindi pa po sila po natututo na masyado sa salita ng Diyos at sila po ay mga baguhan. So pagpasensyahan po ninyo kung medyo kayo po ay madaanan ng salitang ito sapagkat ito pong salita ng Diyos ay kasing talas ng tabak na ito po ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating buhay at ito po ay talaga pong pumapatay ng ating pong mga kasalanan. Ito pong kasalanan ng tao ay talagang hindi po natin naiiwasan sa pangsarili po lamang natin na desisyon. Hindi po natin ito magagawa kung ito po ay wala ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So, malinaw po na sinabi po dito sa ating pong pinag-uusapan na ang ugat at ang kamandag ng mga kasalanan ay yung po ay nagbibigay sa atin ng kamatayan. Ang kamatayang ito po ang nagiging sanhi ng ating po mga kasalanan. So kaya I, I respect to you kapatid na kinakailangan po na sa panahong ito tayo po ay magbigay laan na tayo po ay makinig sa ating magandang instruction ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na tanggalan po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kailangan natin na yung with action. Kailangan tayo na talaga po na tayo po ay tumugon sa mga panawagang ito na sinasabi ni Pablo
Yamang pong ito ay bago po niya ito sinalita, ito po ay ito pong promero nitong sinabi ni Pablo na yamang malapit nang tumunog yung pakakak o yung kumpita. So, ito po ay nakadikit doon po sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, ito po ang instruksyon na ibinigay ni Pablo bago po siya nawala at bago po siya nagpaalam. Ito po yung mga instruksyon na isa pa na unang sinabi ni Pablo na tayo po ay kailangan po na tayo po ay humakbang ng nasa katuwiran ng Panginoon. So makikita po natin sa chapter 15 verse 56, ito po ay malinaw na sinabi ni Pablo na ang ugat ng ating mga kasalanan, so ang kamandag na ito ay kinakailangan po ito ay mawala. Ano po ba ang dapat nating gawin? So sa ating pong mga sarili, unang-una po yung tayo po ay magkaroon ng confess. Yung magbalik loob, yung tayo po ay magkaroon tayo po ng pagbibigay ng ating sarili, lalo tigit sa lahat kung meron po tayong makikita ng mga pastors, deacons, elders. So minsan ko na po itong tinuro na ang isang tao kung siya po ay may mga kasalanan at siya po ay mayroong karamdaman, kinakailangan po yung mga malalakas sa iglesia o sa simbahan, yun po ang ating lalapitan. Hindi wag po tayo nang lalapit sa mga tao na wala naman pong sapat na koneksyon sa Panginoon. Yung mga tao sa kapalibutan, ang papayuhan nila ay sakit yan. Natural na yan sa tao na magkaroon ng sakit. So, yun po ang magandang mga pananampalataya. Subalit, kakaiba ang nais ni Pablo na tayo po ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa biyaya ng Diyos. Dito po makikita po natin, sabi po dito ni Pablo sa 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Malinaw po, ang kapangyarihan po ng ating pong kasalanan na ating pong hindi naaalisan o hindi natin natatakasan, ito po ay nagmumula doon sa mga katotohanan. So, kinakailangan na tayo ay maging matuwid. Ano po ba ang paghakbang? Ano ba ang kinakailangan upang tayo po ay makahakbang doon po sa tinatawag na katuwiran o sa law? Ito po ang katuwiran po ay marami po ang pagkabahabahagi, marami po ang meaning ng law. So sa hukom, kung ang kasalanan mo ay inatawag na major, iba po yung pamamaraan nila sa pamamagitan po ng kanilang batas na ipinairal. At kung tayo naman doon po tayo sa major, o yung major ng tao, yung tao ay hindi, yung lang, kaunti lang yung kasalanan, meron din po sila na yung sapat lang na parusa doon sa mga tao na ganoon. Pero sa Diyos, iba po. Sa ating Panginoon, malaki man at maliit na kasalanan, ito po ay ating ipagbibigay sulit sa Panginoon. Kaya nga po sinabi dito ni Pablo na ang ugat ng kasalanan o ang kamandang ng kasalanan ay kamatayan. So, kaya po kung tayo po ay laging nananatili sa kasalanan na ito, sapagkat ang Diyos, buhay na walang hanggan, ang ipinagkakaloob niya sa atin, kinakailangan po na tayo po ay magkaroon ng pag-confess sa ating pong Panginoon. Kailangan po tayo na magbalik loob sa Kanya at tayo po ay mangako na muli tayo ay huwag nang gagawa ng ating pong kasalanan. At huwag na rin po nating babalikan yung mga kasalanan na ating pong iniwan. Yung bang, yung nakaraan at nakalipas sa ating buhay, huwag na natin pong banggitin. At ang banggitin po natin ay yung sa ngayon. So,
Iba po yung karanasan ng katulad ng ating pong kapatid niya, si Brother Eric, sapagkat yung kay Brother Eric, kaya po siya po ay nagkakaroon ng karamdaman. Ito ay dahilan po ito ng isa po siya ay matapat sa Panginoon at siya po ay naroon po sa pagsubok ng Panginoon. So, kung maunawaan po natin, kaya po yung si Brother Eric po natin na kapatid, so kinakailangan po talaga tayo magkatulong-tulong upang siya ay magkaroon ng kagalingan. So, ito pong kagalingan na ito ay nagmumula po sa mga kapatid natin sa mananampalataya. So, tama po yung ating ginagawa at marami po ako na enkwentro na mga ibang mananampalataya. So, bispis na tulungan ang kanilang kapatid sa pananampalataya, lalo nilang ginajudgmental. Hindi po ganoon ang sistema na nais ng Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos dito sa talatang 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, malinaw po na ang ating po mga pagpapagal, hindi po ito masasayang. Kung tayo po ay nagtutulungan, hindi po ito masasayang sapagkat tayo po ay isang katawan sa Panginoon. So, ang ating kong kapatid, nagagalak po ako na siya po ay sinusubok sapagkat pagkatapos ng pagsubok ay bibigyan siya ng Panginoon ng kalakasan. Kahalintulad po rin sa akin na ako po ay sinubok ni Satanas. Kaya binigyan po ako ng karamdaman nung ako po ay nag-aaral sa Bible School. So hindi agad ako nakapagtapos kasi po ako ay naratay sa karamdaman hanggat po ako isang taon na hindi nakalakad. So hindi po natutuwa si Satan na tayo po ay laging naglilingkod sa Panginoon at hindi rin po siya natutuwa na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ang gusto niya, dalhin tayo sa kamatayan. Yun po ang mga kapangyarihan na nagmumula sa kanya, yung pumatay, pumaslang, at magbigay ng kawalan sa mga tao, magbigay ng negatibo sa ating mga buhay. Hindi po tayo binibigyan ng positibong mga bagay sapagkat ang ninanais po niya ay yung kanyang kalooban, hindi ang kalooban ng Amang nasa langit. Siya po ay isang dakilang angel ng Diyos, kaya po siya inulog ng Diyos mula sa langit hanggang sa lupa, kasi po siya po ay suwail sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Siya po ay pinakang dakilang angels ng Lord. Siya po ay mahusay magpahayag ng salita ng Diyos, pero hindi po niya ginagawa ang mga salitang ito, pagkos po niya ay pinipilipit niya ang mga salitang ito. Marami po ngayon ang kahilintulad ng ginagawa ni Satan. Sila po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, pero ang totoo po, iba po ang purpose nila, iba po ang kanilang ginagawa. So, napakasakit sa aking kalooban ang mga kapatid natin ito. Lagi na lamang silang nakikipagdiskusyon sa ibang mananampalataya. Dispis po na i-apply sa sarili yung salita ng Diyos. Ninanais pa nila yung salita ng Diyos i-apply sa iba at pinagpipilitan nila yung wala namang katuruan na bagay. Ginagawa nilang konteksto ang Biblia na yung konteksto ay pinipilipit. So ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng pagbabago. Ito po ay hindi po natin maipagkakailan na ang kailangan natin maging matuwid tayo sa salita ng Diyos. Hindi po yung tayo ay nagsisinungaling sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po malinis po yung ating mga sarili. Kung tayo po ay nasa harapan ng mga tao, kinakailangan po pagtalikod natin, ganun din po yung ating karakter. Malinaw po na ang nais ng Diyos, yung tayo po ay hindi plastic sa ating kapwa, makita nila na tayo po ay yung totoong tao. Katulad po dito sa ating programang ito, sa DFPA. So, nakita ko dito yung samahang tunay sapagkat ito ay talagang nagsasamahan na mabuti yung mga tao.
iba't ibang relihiyon, iba't ibang organisasyon tayo, iba't ibang bansa tayo, pero po tayo nagkakaunawa sapagkat iisa ang plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So naniniwala po ako na ang lahat ng mga karamdaman at sakit sa ating mga sarili na binigay ng ating pong kaaway, so magkakaroon ito ng kalinawan sa ating mga buhay, magkakaroon po ito ng kalinisan, at magkakaroon ito ng kagalingan. At sa ating pong spiritual na buhay, tayo po ay magkakaroon ng sapat na kalaman, wisdom and understanding and knowledge about God's Word. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, hinihiling ko po lamang ng bawat isa, manatili tayong tapat sa ating Panginoon, na nagkakaisa tayo sa paglilingkod, at kung nais mo po na magpahayag ng salita ng Diyos, so wala pong problema. Magsabi ka lang po sa ating po mabuting pastor, Pastor Alaid, Pastor Kite, kina Brother Randy, kina Brother Tibbs, kina Pastor Rene, sa lahat po na nandito po na mga pastor natin, tayo po ay magbigay po tayo ng ating pungkubinan sa ministry nito. Hindi po para sa amin lamang po itong ministry ito. Para po ito sa atin lahat. Kung ano man po yung iyo pong ministry, so huwag ka po mag-alinlangan sapagkat hindi po tayo dito dinisinyo na tayo po lamang ang nakatalaga na magpahayag sa salita ng Diyos. May panahon po na ako ay magpapahayag ng salita ng Diyos dito po sa ating programa, at may panahon po na hindi sapagkat tayo po ay kanya-kanya tayong schedule. Ang akin po lamang ay patuloy po lamang tayo na magpalakasan sa bawat isa. Hinihiling ko po na ang bawat kamatayan na ating pong nararamdaman, kinakailangan po nating ilaan sa Panginoon sapagkat ang kamatayang ito, siya po ang magbibigay ng buhay. So, sabi nga po niya sa John 3:36, ganito po ang dinisinyo ng Panginoon sa bawat tao na nais magpahayag ng salita niya. Hindi po niya pinapabayaan na tayo ay magkaroon ng kawalan. Binibigyan po tayo niya ng buhay na walang hanggan, eternal life. Ito po ang sinabi ng Panginoon sa salita ni Juan 36. Sabi po niya, sabi po ni Juan nang siya po ay nagpahayag na ito po ay sa pamamagitan po ng mga salita ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw po. Kung tayo po ay nananampalataya sa anak at sa Panginoong Hesus Kristo na siya ay Diyos at makapangyarihan, at tayo naman po ay humihiwalay sa nais ng Panginoon, so tayo po ay hindi makakaligtas sa puot ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ninanais ko po lamang na ipaabot sa bawat isa na magkaroon tayo ng katatagan, magkaroon tayo ng pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ito ang nais ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob. Narito kami, Panginoon, isang taong makasalanan. Lagi namin ginagawa ang hindi naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad sa mga kasalanan ito, at hinihiling po namin ang iyong po banal na benisyon, patnubay sa bawat isa, dakilang Ama. Hinihiling ko rin po, Panginoon, sa umaga ito, sa lahat po ng kapatid na may mga karamdaman, mga sakit, kung ano man na mga bagay na kanilang nararamdaman sa kanilang katauhan, sa kanilang katawang tao. Ninanais ko po, Panginoon, na bigyan mo ito ng sapat na kagalingan, pagkalauman po, Panginoon, sila ng buhay na walang hanggan na nagbumula sa iyo, sa pamamagitan po ng Ama at ng Anak. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ang aming pong kaluluwa
Kung kami po ay, Panginoon, ay nagkukulang ng kaalaman sa iyo, hinihiling po namin wisdom and understanding for your words na ibig pagkaloob mo sa bawat isa sa amin bilang tanda ito ng aming pong pagmamahal ng aming pong banal na espiritu na pinagbanal mo, Panginoon. Kaya po, Lord, sa oras na ito, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, sa iyo po ang kagalingan, sa iyo po ang buhay na walang hanggan. Kami po ay naglilingkod dito sa lupa ng gaya ng sa langit, takilang Diyos. Ito po ang ninanais mo. Thy kingdom come, thy will be done on earth and heaven, takilang Diyos. Kaya po, sa umagang ito, kami po'y nananampalataya na patuloy mo kaming gagabayan, sasamahan sa aming pong programang ito at patuloy po kami makapaghahakot ng mga tao na wala po sa iyong kaluwalhatian, dakilang Diyos. Kaya salamat po ng marami. Iyo po ang aming papuri, iyo po ang aming pagsamba, at iyo po ang kagalingan sa umagang ito. Purihin ka, takilain ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon, noon, magpakailanman. Amen and Amen. Amen and amen. At praise God, no? Salamat, Manoy Chudol po sa pag-lead po ng salita ng Diyos ngayong umaga. At sobrang napakabuti po ng ating Panginoon, no? Na nararanasan natin yung presensya niya at yung kanyang mga salita. So, inaanyayahan ko po ang ating pastor para sa karagdagan. Pastor Kai, good morning po. Good morning sa ating Panginoong Hesus na siyang ating siyang ating binibigyan ng papuri sa araw na ito at Amen. kung napili na chapter at saka verse na ating mga kapatid ay ibinabalik naman po tayo ng Panginoon to remind us that we need to study the Word of God. Kasi bumalik tayo sa sitwasyon saan nandito po tayo sa elementary teaching. So, kumbaga, bumabalik tayo sa basic. Sinasabi dito, the sting of death is sin. And the power of sin is the law. And verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Verse 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So, kung binigay po itong mga verses na ito sa inyo ng maaga, you could have meditate on it. You could have put yourself in these verses, kung ano po ang application nito sa buhay po natin. And then, the Holy Spirit will drive you. Ililid po tayo ng Holy Spirit dahil ang Holy Spirit po, siya po yung ating dakilang guro. Siya po yung ating mighty counselor. Siya po yung nagbibigay sa atin ng payo upang may pakita sa iyo kung ano ang gagawin mo sa sarili mo patungkol dito sa mga talatang ito. So if you diligently seek God, paglaanan mo siya talaga, verse by verse, God will talk to you. Bibigyan ka niya ng mga references dito sa Bible kung saan ang daming references po. Isa po sa mga nakita kong mahusay magturo sa Biblia ay si Brother Steve Sanglay na kung saan nahihimay-himay po na yung salita ng Panginoon para po may apply niya sa sarili niya. So katulad na sinasabi ko before, tayo mga kapatid, iba't iba po ang pagbibigay sa atin ng Panginoon sa kapahayagan nito. Iba ang kapahayagan ni Lord sa kapatid po natin si Brother Tudolfo. So yun po ang kanyang kapahayagan doon. At iba din ang kapahayagan po para sa atin, sa bawat isa sa atin. Dahil tayo po mga kapatid, iba-iba pong ating mga dinadala sa ating mga sarili. So ang advice po sa atin ng Panginoon is we must be steadfast
maging matatag po tayo sa pananampalataya at paano po tayo maging matatag sa pananampalataya. Una-una, ang ibig sabihin po ng steadfast love, ito po yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya nagwi-wave. Kung ano mang sitwasyon, hindi siya nagbabago, mga kapatid. Pero may mga katanungan po tayo na katulad ng nangyari sa buhay ni Jonas. Alam naman po natin, mga kapatid, kung bakit si Jonas ay hindi sumusunod sa Panginoon. Nung siya ay inutusan po na humayo at puntahan ang bayan po ng Nineveh, kung tayo po ay nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, ay kailangan nating malaman bakit si Jonas ayaw niyang pumunta doon sa lugar na yon. So nalaman natin yon sa mga pastors, o ako din po, nagsaliksik din po, na ang Nineveh pala na isang capital city ng Syria ay isa pong pinaka pinaka-mortal na kaaway ng Israel. Ito po yung nambubuli sa kanila, ito po yung bansa na sila po ay inaapi. Itong Syria po. Tapos uutusan ka ng Diyos na alam mo na ang purpose po ni Lord kaya pupunta ka roon is magpahayag ka. At alam na ni Jonas na pag nagpahayag si Lord na paparusahan yung lugar na yon, may gagawin si Lord kapag nagsisi po yung lugar na yon. Kung nagsisi po ang mga tao sa lugar na yon, hindi po itutuloy ng Diyos ang kanyang judgment. May binanggit po sa atin yung kapatid na kanina ni si Brother Tudor, judgmental, no? So, kilala niya ang Panginoon natin, mga kapatid, na hindi po siya nagbabago. Pero bakit kung hindi siya nagbabago, may katanungan po tayo dito. Kung hindi nagbabago ang Panginoon, bakit hindi niya itinuloy ang parusa sa Nineveh? Bakit, mga kapatid? Pakitype po. Kung nabasa po talaga ninyo yung kwento ni Jonas, kasi may kaugnayan po yan dito eh. Kasi dito binanggit po yung kasalanan. Dahil po ang Nineveh, matindi na po ang kasalanan po nila. Katulad po ng Sodom and Gomorrah, na umabot na po ang kasamaan nila, umabot na po sa pandinig ng Diyos, umabot na po sa kalangitan na kung saan napupuot ang Diyos sa kanila at sila ay handa ng lilipuli ng Diyos. The sting of death, ang kamandag po ng kasalanan. And the power of sin is the law. Ang kapangyarihan daw po ng kasalanan, mga kapatid, nasasaklaw nito is yung batas. So, alam natin, mga kapatid, na ang kasalanan po ay tayo pong makasalanan, mga kapatid, itinaboy po tayo ng Diyos dun sa halamanan ng Eden because we cannot stand in the presence of God. Because in the presence of God there is holiness. In the presence of God there is light. There is light. And people who are sinning are living in darkness. So pag ang ilaw ay nandyan, mga kapatid, sa dilim, talagang madidispel niya ang dilim. Ibig sabihin, itutulak ng ilaw ang dilim. Talagang magliliwanag, mga kapatid, ang ilaw. Kaya tayo ay mga ilaw. So when Jonas was sent by God to Nineveh, he refused. He refused because meron siyang puot at galit sa mga tao na yon. So itong kasalanan, mga kapatid, kapag hindi po ito nahingi ng tawad sa Panginoon, mga kapatid, nandoon po yung kamandag na ito. Ibig sabihin, nandito pa rin po sa ating mga puso. Kapag hindi po natin nahingi ng tawad sa Panginoon. So ang ginawa ni Jonas is nag-disobey po siya. So mag-disobey siya, mga kapatid, dahil ikaw ay napili na ng Diyos. Pag nagdi-disobey po tayo, mahihirapan po tayo. Kailangan po talaga, mga kapatid, yung ating likas na makapagiging makasalanan, mga kapatid, kailangan ma-uproot po yan, maalis po yan sa ating mga puso. Kaso lang, hindi po maalis eh. Kasi may sinasabi po si Apostol Pablo dito sa Roma Kapitulo 7, mula versikulo 21, basahin ko na lang po, hanggang 24. Sabi dito, ito po yung experience po ni Apostol Pablo. Ito ang natuklasan ko.
Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Relate po ba tayo dito mga kapatid? Verse 22. Sabi dito, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. So dito sa law na sinasabi, no, ito po yung kapangyarihan sana upang mapigil po ang kasalanan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Nalulugod siya sa kautusan ng Diyos. Ngunit, may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Meron doon mga bagay, mga kapatid, na sa kanyang sarili, na salungat. Ibig sabihin, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. This is now the sting of death. Ang kamandag ng kasalanan, mga kapatid, ay talagang tagos na tagos, tumatagos sa ating mga puso. Sabi niya sa verse 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdala sa akin ng kamatayan? Verse 25, tutuloy ko na lang po. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So in giving our lives to God, mga kapatid, hindi po sapat na nagsisisi lang po tayo. Kasi pag nagsisisi lang po tayo, there is a tendency, because mahina po ang ating laman, babalikan din po natin yung kasalanan. So it's not enough na pagharap natin sa Panginoong Hesus, hingi tayo ng tawad at sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at tatalikuran mo ang kasalanan. Hindi po sapat, mga kapatid. Dahil meron po kasing likas na ang tao na marupok. Di katulad ng Diyos na steadfast po siya. Ibig sabihin ng steadfast is matatag. So ano po ang gagawin natin, mga kapatid, para hindi natin babalikan ang kasalanan? Una-una, sinasabi ni Apostol Pablo dito na pakinabang ang batas. Pakinabang po ang 10 utos. At meron pong nakagawa nito. Kung babalikan po natin ang Book of Mark, meron pong isang tao doon, mga kapatid, na isang mayaman. At siya po, mga kapatid, ay humingi ng payo sa ating Panginoon, Jesus. At ang sabi niya, Master, what can I do to inherit the kingdom of God? Sinasabi niya sa Panginoong Jesus, nagtatanong siya, Lord, ano po ang gagawin ko para makapasok sa kaharian ng langit? At ang sabi ni Jesus dito, mga kapatid, nasunod mo ba ang 10 utos? At dahil siya ay Jew, saklaw po siya sa kautusan na ginawa ng Diyos, na ipinahiwatig ng Diyos kay Moses at ipinasulat pa ni Lord kay Moses. That is the 10 Commandments. So, 5 po sa commandments dito, mga kapatid, pinapatupad ng Diyos para sa kanya yon. Sambahin mo siya, wala nang ibang Diyos na mamahalin mo kundi siya lang, at mamahalin mo ang iyong kapwa, di po ba? At meron pa doon sa utos na yun, mga kapatid, na ibigin mo o igalang mo ang iyong mga magulang. Din sa kabila din po, mga kapatid, ay 5 utos din po para sa tao naman. Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magbintang sa iyong kapwa. So nandoon lahat ang 5 utos din. Ang tanong ni Jesus, did you follow or did you obey my command or the commandments of God? Ang sabi ng mayaman, mga kapatid, natupad ko po lahat yun. Wow, perfect. Kung natupad mo yung 10 utos. Now, isa na lang po ang gawin mo. Umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan nito. Malungkot po ang mayaman, mga kapatid, tumalikod siya sa Panginoon dahil hindi niya kayang gawin yun. Bakit? Likas na po kasi sa kanya
mga kapatid. So meron po siyang weakness that maibigin po siya sa pera, maibigin po siya sa yaman. May mga tao din po na walang ganun. Katulad ng mga tao na lumaki sa hirap, katulad din po namin na talagang ah, namulat sa amin na hindi naman kami magara ang pamumuhay ng aking mga magulang. At mayroon din mga tao talaga na likas sa kanila na they are only focusing themselves in doing things na para umunlad, para yumaman, magpayaman pa, na magpayaman. Ito po yung klase ng tao na kausap ni Jesus. Ang sabi niya, nagawa mo ba ang 10 utos? Kasi sabi po dito sa verse 56, the sting of death is sin. So ang ginawa ng Diyos, nung itinabuhi tayo sa halamanan ng Eden, na baka sakali si Lord, kahit Diyos siya mga kapatid, He revealed Himself unto us. Si Lord po talagang, kumbaga, pinapantayan po niya ang ating mga isipan. And the power of sin is the law. Naglagay siya ng batas. Meron siyang nilagay na 10 utos through Moses. Baka nga ang tao ay mabago. At baka hindi na niya gagawin ang kasalanan dahil may kaparusahan ang kasalanan. Katulad ng babae na nahuli pong nakiapid, si Mary Magdalene, at ang sabi po doon, dinala nila doon sa harapan ni Jesus yung babae na yun, at ang sabi, may dala-dala din po silang, kumbaga sa ngayon, warrant of arrest. Meron po silang supporting documents, at ang sabi nila, Jesus, ito po yung babae na huli namin sa akto. Caught in the act na nagkasala siya ng pakikiapid. Ayon sa batas ni Moises, so may batas silang sinasabi mga kapatid, dala-dala nilang ng mga Pariseo yung batas na yun. Ayon sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, ang uri ng kasalanan ito ay kailangan patayin sa bato. So anong ginagawa ng Panginoon mga kapatid nung nagdala ng accusation yung mga tao na yun? He stooped down, yumuko siya, at sumulat sa lupa. Ibig sabihin mga kapatid, binibigyan niya ng pag-iisip, binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na yun ang nagsakdal sa babae ng pagkakataon na mag-isip. Mag-isip ka muna. So binibigyan tayo ng Panginoon na mag-isip ka muna bago ka humusga sa kapwa mo, isipin mo muna ang sarili mo. Merong mga itinuturo sa atin dito mga kapatid na bakit mo napupuna ang puwing sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Napupuna mo ang kanyang kasalanan na singlaki lang ng parang puwing lang. Samantalang, meron kang troso sa iyong mata. So ano po ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Nakikita mo ang iyong kapwa, nabibigyan mo siya kaagad ng judgment through that nakikita mo sa kanyang mata. Parang puwing lang yung nakasalanan niya. At ang bilis mong magbigay ng judgment, no? Ang bilis nating humusga, ang bilis nating mag-butt-in dyan sa mga post ng Facebook, no? Pero hindi natin naisip na meron pala tayong troso. Bakit po sinasabi dito ng Panginoon na meron kang troso sa iyong mata? At tandaan po natin mga kapatid na ang mata po natin ay window po ng ating puso. Our eyes is the window of our heart. Kapag sinasabing troso mga kapatid, hindi talaga literal na mayroon kang troso sa mata. Ang ibig sabihin lang mga kapatid, bakit mo siya napupuna sa kanyang nagawang kasalanan? Saliksikin mo muna ang sarili mo. Mag-isip ka muna. Give time to meditate the Word of God. Give time to talk to God. Open your Bible. Tingnan po natin ang kalagayan ng puso mo. So yun pala, yung nagbibigay ng paghuhusga kaagad, hindi nila iniisip na meron pala doon sa kanilang mga puso mga kapatid, merong puot, merong galit, merong inggit na hindi nadidil sa puso nila. Na kung iipunin mo po yun, singbigat po yun ang troso. Ngayon, pag meron kang ganyan, mga kapatid, sa saloobin mo, dahil ang mata mo ay window ng iyong heart, ibig sabihin, hindi mo talaga makikita ang katuwiran ng Diyos dahil nakaharang po yung singlaki ng troso, ang bigat ng troso na nasa puso mo na hindi mo pa naisuko sa Panginoon. Tapos, pupunain mo ay yung kapatid mo na nagkamali. Puwing lang yung nakikita mo, samantalang sa'yo, meron kang troso nga nakaharang sa mata mo. So yan ang ibig sabihin ng troso. Ang bigat na dinadala mo sa puso mo. Tapos,
dito ngayon, ang bilis mo magbigay ng judgment sa kapwa, sa kapatid mo. Ang bilis mo humusga. So Jesus, right on the ground, huwag natin alamin kung anong sinusulat niya sa lupa, basta nagbigay po siya ng oras na para mag-isip po yung mga taong nagdala na ng mga bato. Kasi nga, nagdala sila ng mga bato dahil nga babatuhin na nila yung babae na nagkasala ng pakikiapid. So ang sabi ni Jesus, okay, batuhin niyo siya. You can judge, bring judgment to her. Pero mayroong twist si Lord na ginagawa dito. Binigyan na kayo ng palaisipan, no? Nagbigay na siya ng oras na mag-isip po tayo. Think of your condition bago ka maghumusga sa kapwa mo. Ang sabi ni Jesus, kung sino sa inyo, doon sa mga tao na nagdala ng bato, sabi niya, batuhin na ninyo. So ready na sila, batuhin ang babae. Sino sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang babato sa kanya? So ano nangyari mga kapatid? Doon sa kwento na yon, isa-isa sa kanila binitawan ang bato. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. So ibig sabihin, no one could put judgment doon sa kapwa niya. Hindi mo pwedeng i-judge ang kapwa mo. So isa-isa silang lumisan, umalis sila. Naglaho sila doon sa plaza na kung saan doon nila kinaladkad yung babae. Then Jesus approached the woman at ang sabi niya kay Mary Magdalene, did somebody stone you? May bumato ba sa'yo? Sabi ng babae, wala po, master. Sabi niya, ganun din ako. So bilang tao, si Jesus, mga kapatid, hindi siya nagbigay ng husga. Hindi siya nag-judge doon sa babae. Bilang tao, because He is there to carry all our sinfulness, kukunin niya ang ating mga kasalanan, at once ito ay naialay na niya doon sa cross, na siya nga po yung kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanglibutan, He is the Lamb of God who took away the sins of the world, mga kapatid. Hanggat hindi pa niya nagawa yon, hindi pa siya pwedeng magsabi na pinapatawad ka na ng Diyos. Dahil tao lang po siya nung time na yon. But there are times that when He speak the word of God, there are times na si Lord nagsasalita bilang Diyos. Sa anong mga pamaraan siya nagsasalita bilang Diyos? Nung nandoon siya sa templo, mga kapatid, nung nilinis niya ang templo dahil ginawa po ng mga pariseo ang templo na pasugalan, ginawa niya ang templo na palengke. Nagalit po si Jesus doon. Nagsalita po siya bilang anak ng Diyos talaga. At ang sabi niya, how dare you to make the temple of my Father a den of robber? Ginawa niyong palengke ang tahanan ng aking ama. Nagsalita po siya bilang anak ng Diyos. At ang sabi ng mga pariseo, ano ang karapatan mo? Anong maipapakita mong himala? Na talagang ikaw ay magpapatunay na ikaw ay totoong sugo ng Diyos at ikay anak ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, mga kapatid, tiningnan niya ang templo at ang sabi niya, destroy this temple and I will build it in 3 days. I will rebuild it in 3 days. Gibain niyo itong templong ito. At ibabangon ko ito sa 3 araw. He was talking, mga kapatid, spiritually, na siya ay anak ng Diyos. So ibig sabihin, destroy this temple, yung kamandag ng kasalanan, patayin. Diba? Sa verse 56, the sting of death is sin. Dahil hindi kaya ng batas na maalis ang kasalanan at hindi kaya magbago ng tao sa 10 Commandments, kailangan patayin itong katawang lupang ito upang ang katawang lamang ito ay susuko sa Diyos. At once na magkaroon ng pagsuko ito sa Diyos, papalitan ito ng Diyos ng panibago, puso. Hindi na yung dating pusong bato. Hindi na yung puso na masuwayin, kundi puso na ng Panginoong Hesus ang ilalagay dito sa ating mga puso. Di ba? Sinabi ng Diyos, papalitan ko ang iyong mga puso, bibigyan ko kayo ng puso na obedient. No? Bibigyan ko kayo ng puso na flesh, hindi yung a heart of stone. So mga kapatid, lastly, paano maalis ang sting ng kasalanan? Paano po maalis ang kamandag ng kasalanan na once tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, na hindi na po natin ito babalikan. Hindi na natin babalik-balikan.
Ang sabi po ng Roma, mga kapatid, sabi kay Apostol Pablo, be transformed by the renewing of your mind. May kalaki po, mga kapatid, ang pagsisisi, mga kapatid, sa pagbabago ng isip. Kaya nga sabi doon sa Roma, be transformed by the renewing of your mind. Kasi ang mind po, mga kapatid, ginagamit po ni Satanas para balik-balikan mo ang kasalanan. Kasi alam natin na ang sting of death is sin. Ang kasalanan po kasi masarap yon sa laman. Kapag ang laman po gumagawa ng kasalanan, nasisiyahan po siya. Wala pong kasalanan, mga kapatid, na hindi masarap. Wala pong kasalanan, mga kapatid, na hindi napapakilig sa tao. Lahat ng kasalanan, mga kapatid, ay nagpapaiting o sa Bisaya pa. Ito po mga nakapag-excite sa ating flesh. Kaya nga, ang makakasunod lang po nito, mga kapatid, is sa pilitan at panandalian lang po. Malapit na po tayong umabot sa month of December at alam na po natin sa tradisyon po na religion na kung saan namulat tayo. Kung ikaw ay hindi namulat sa religion na ito, mapalad ka kung ikaw ay pinanganak na member ng Baptist Church or a member of evangelical church because your parents are belong to that church, mapalad ka. Pero kung doon sa traditional na religion, nadala ng mga dayuhan, ng mga Kastila, nadala po nila dito yung Roman Catholicism na kung saan yun po ang niyakap ng karamihan sa atin, mga kapatid, walang kapangyarihan ang batas na yon. Walang kapangyarihan na makapagbago sa atin. At ang lahat po ng tao na yumayakap doon, mga kapatid, sa kahit anong religion po, basta religion po siya, hindi po yan ay assurance na kalulugdan tayo ng Diyos. Maaaring sa feeling lang po natin, nakalulugod yung ginagawa natin, mabuti tayo, tumutulong tayo sa mga gawain sa gobyerno, nag-aabuloy tayo, nag-church tayo every Sunday, no? Hindi tayo, wala tayong mga kasalanan na nanlalamang tayo sa ating kapwa. So feeling po natin, mga kapatid, ay matuwid na tayo sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, kasinungalingan po yon ng kaaway. Dahil ang sting na yan ay nandyan yan sa ilalim. Nasa loob po yung kamandag na yon. Hindi po inaalis ng Panginoon yan. Ikaw po ang kusang mag-surrender po niyan. Ikaw po magsabi, kayo po magsabi, Lord, alisin po niyo itong kamandag na ito. Dahil ito po yung nagkukos na ako ay bumabalik sa kasalanan. So hindi po sapat na mag-pray po tayo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At tinatalikuran ko na po ito at araw-araw ko po itong gagawin, nalalabanan ko po ang kasalanan. Kapatid, mapalad ka kung yan po ang confession mo, pero may papagawa po si Lord sa iyo. Kaya nga, faith without work is dead. Meron pong bahagi na gagampanan po natin. Ano po yun? Be transformed by the renewing of your mind. Baguhin po natin ang ating pag-iisip. Yan lang po ang hiningi ng Panginoon sa atin. At ang tutulong po sa atin ay ang Holy Spirit na. Paano po natin mababago yan? Araw-araw po tayo nananalangin. Hindi naman po ibig sabihin 24 hours po tayo magpipray. Ibig ko lang po sabihin na nagpipray ka 30 minutes, 1 hour, or 15 minutes. Yung ibang sa inyo, 5 minutes lang. Paglabas mo po ng bahay, ibig sabihin, ang iyong mindset is para kang nananalangin araw-araw. Ang mindset mo po, mga kapatid, is laging nakadepende ka sa Panginoon. At napakasarap pong pakiramdam kapag marami po tayong mga napagbubulay-bulayan na salita ng Diyos sa ating puso. Dahil taglay-taglayin mo po yun buong maghapon. And God can draw a lot of it. Pag dumating ka po sa mga sitwasyon na susubukan ka ng kaaway, mga kapatid, God can draw something in your heart. Kaya ano ang maido-draw ni Lord? Ano ang maaalis niya? Ano ang pwede niyang gamiting salita diyan sa puso mo kung hindi naman po tayo nagme-meditate ng Word of God? Kung hindi po tayo nag-spend ng oras sa prayer, then meditating the Word of God, memorizing the Word of God, wala pong mado-draw si God para po tayo ay tutulungan doon sa ating pag-iisip na talagang huwag mo nang magawa uli ang kasalanan na yun, na huwag mo na pong balikan. So mga kapatid, may part po tayong gagampanan. Kaya sabi dito na, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Si Lord po, mga kapatid, ay salita. Siya po yung
pinag-uusapan mula sa halamanan ng Eden na siya po yung lamb na kung saan ialay doon sa cross. Si Jesus po yung inintay ng mga magi na inaalalayan nila yung mga wise men na nagpunta po sa Jerusalem, nag-alay po sila ng mga mamahalin po na mga pasalubong sa ating Panginoong Hesus. Dahil si Jesus po mga kapatid, siya po yung Lamb of God who will take away the sins of the world. So, bago po tayo magtapos, meron po akong idadagdag na napakahalaga. Bakit po sinasabi na si Jesus ay Lamb of God? Mga kapatid, mula pa lang doon sa halamanan ng Eden, meron na po tayong napapansin na meron pong inaalay doon na hayop. Kaya nga yung kahubaran ni Adan at Eva, na dati-rati, temporary lang po ang kanilang pantakip. Gumagawa kasi ang tao mga kapatid ng panakip sa kanyang kasalanan. Sarili po, religion, maging matuwid ang iyong pamumuhay, those are covering na para po pantakip doon sa kamandag na yun na itinanim ni Satan sa puso ng ating mga ninuno. But God made a way. Siya po ay pumatay ng hayop. Ibig sabihin, may pagtitigis na po ng dugo doon na nangyari sa halamanan ng Eden at kinuhanan po ng balat yung hayop na yun. At yun ang pinantakip ni Lord sa kahubaran ni Adan at Eva at sa lahat ng tao sa buong mundong ito. Pinagtakpan na po ng Panginoon ng kanyang blood. Blood po ng hayop na yun na inosente. But that is the foreshadow of the final judgment o final redemption na gagawin ng Diyos. Tutubusin niya tayo sa pamagitan din po ng Lamb through Jesus Christ on that cross. Sinubok mo na si Jesus bilang the second Adam. Sinubok siya at dahil siya ay punong-puno ng salita, bilang tao, lagi niyang sinasabi sa kaaway kapag siya ay nasusubok, it is written, it is written, it is written, it is written. Ibig sabihin, punong-puno po ng salita ng Diyos si Jesus bilang tao. At the age of 8 years old, nag-aral na po siya ng salita ng Diyos. So tayo din po. Kung ginawa yan ni Jesus mga kapatid, upang labanan ang kasalanan, upang tanggalin ang kamandag ng kasalanan, kaya din po natin yan. Pero may pinapagawa si Lord sa atin, kailangan be transformed by the renewing of your mind. Do not conform to the pattern of this world. Huwag po tayo sasang-ayon sa mga kalakaran ng mundo. Because ang mundong ito, sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang mundong ito mga kapatid ay binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino po ba ang Diyos ng sanglibutang ito? Nung simula nung isinanla ni Adan at Eva, ang lahat ng mga susi ng buhay na walang hanggan, susi ng kasaganaan, susi ng maayos na pamumuhay, isinanla nila kay Satanas by taking time to listen to the words of Satan and then napatangay tayo sa kasalanan, nahulog sa kasalanan. At tayo ay nagkaroon po ng mga sting of death in our heart. Nagkaroon po tayo ng may kamandag na po ng kasalanan sa ating mga puso. At hindi po yan maalis mga kapatid hanggang hindi patayin yan. So isa-isa tayong patayin doon sa cross. Ang ginawa ng Diyos natin, yung anak niya mismo si Jesus, ang kumuha sa lahat ng ating kasalanan at siya po yung namatay doon sa cross. Siya po ay Lamb of God. Dahil ang katangian po ng tupa mga kapatid, kahit siya po ay nakagat ng ahas, mga kapatid, ang kamandag po na pumapasok sa kanyang katawan ay pinapatay po ng kanyang immune system. Meron pong immune system ang tupa na kahit nakagat na po siya ng insekto o nakagat na siya ng ahas, ang kamandag na yon hindi magsusurvive doon sa kanyang bloodstream. Yung dugo po ng tupa mga kapatid, meron po siyang immune system, meron po siyang may kapangyarihan po doon sa blood na yon ng tupa na kaya niyang lusawin yung kamandag. Yan po ang katangian ng tupa. Kaya ako'y nag-isip, bakit kaya tupa? Bakit hindi kambing? Bakit hindi toro ang inihandog na parang pang-alay doon sa cross? Bakit tupa? So ang tupa, bukod na maamo, ang tupa po ay sumusunod sa kanyang master, sa kanyang shepherd, at ang tupa po ay may katangian siyang, may dugo siya mga kapatid, na napakalakas ng immune system na kahit yung kamandag
ng ahas ay nalulusaw. So yun po mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, bakit hindi ko nagagawa yung mga bagay na tama na sinasabi ng Diyos? Bakit ginagawa ko yung mali pa, yung sinusuway ko yung tama? Bakit? Sino magliligtas sa akin? Napakasaklap ng aking kalagayan. At ang sabi niya, purihin ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus, magagawa ko ang lahat ng bagay. Sabi sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. So yung kamandag ng kasalanan mga kapatid, maalis lang yan, ihingi natin ng tawad sa Panginoon at din talikuran natin at habang tumatalikod tayo sa kasalanan, magta-transform po ang ating mind, sikapin po natin na mag-iisip tayo ng mga bagay na sabi nga ni Apostol Pablo, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report, think of all these things, and the God of peace that surpasses beyond understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Maraming salamat mga kapatid at salamat din sa ating kapatid ni si Brother Tidulfo. Salamat kapatid na sumunod ka sa udyok ng Holy Spirit na ito po ang ibibigay mong verse. So maraming salamat mga kapatid. Back to you, Coach Randy. God bless. Amen. Amen and amen. At maraming salamat. Thank you, Lord, for having us, Pastor Kai and Manoy Chodolpo, para sa ngayong gawain po. At napakaganda po no ng ating verse ngayong umaga. Again from 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 58. Ayan po, at naway ito po dalhin po natin no sa ating pang-araw-araw na gawain no. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, napakasarap makinig pero po mas masarap po yung i-apply natin no sa ating buhay, yung ating narinig ng mga salita ng Diyos. Again, after this session mga kapatid no, there's still a battle no. There's a battle na again sa kaaway, pilit ulit tayong aagawin no, yung battle. Kaya let's be strong, let be this hour, let be this time na magpalakasan po tayo no ng salita ng Diyos. Again, maraming salamat sa buhay ng ating mga spiritual leaders. Manoy Chodolpo and Pastor Guy. At ngayon po, dako po tayo sa ating mga prayer focus. Naanyan ko po ang ating kapatid, Brother Tibbs Guinness, para po sa ating focus ngayong umaga. Morning, Brother Tibbs. Good morning, Brother Randy. Maraming salamat, Pastor Kai at Pastor Chodolpo. So, kailan po ba palagay ng mga prayer request natin dyan sa may chat box? So, prayer focus natin ngayong araw, children's, youth, singles, young professionals, senior, and PWDs. All well prayed, don't watch your spiritual growth, fear of the Lord, protection, and guidance of the Lord. Keep boldness, vision, and passion in the ministry. Respect for authorities. God will raise them up for leadership and service. In community, city and nation, salvation and fear of the Lord, excellence in all aspects of their lives. Deliverance from the powers of the enemy, sin and bondage, drug addiction, immortality, rebellion, spiritual blindness, homosexuality, lesbianism, children, babies, kids, toddlers, C1 and C2. Pag-iingat ng Panginoon sa kanila mula sa anumang karamdaman. Maalala ang salita ng Diyos habang sila'y lumalaki may pananampalataya sa Panginoon. Youth, junior and college student. Mental health due to anxiety and depression. Wisdom and patience in their academics. Renewal of strength sa mga gawain sa school and classroom. Single young professionals. Pray for protection, guidance, mental and health condition. Pray na makahanap ng good job ang nais mag-work, stable job, and good salary. Pray for wisdom in opposite sex relationship. Please pray for youth challenge exposure to violence. For education, inadequate, socialization, and poverty. Senior and PWDs, pray for good health, long life, committed to God's ministry. Pray for wisdom, guidance, protection, and provisions to all daily needs and maintenance. Pray na maging blessing sa lahat ng magbahagi ng salvation sa iba. Pray for favor ng Lord sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Sama rin po natin ang ating mga kasamahan na lingkod ng Diyos, mga kasama natin sa every morning, ang pangunguna nila Sislet, Pastor Kai at sa 43 participants na kasamahan natin ngayon. Sama rin po natin yung mga prayer request na nandito sa may chat box at sa ating mentor
Mentor Chris Tolentino, Sis Donna Tolentino at sa lahat po ng kasamahan natin. Ganon din po sa mga may problema, anxiety, depression, isama rin po natin sa ating prayer at ipag-pray ng ating kasamahan. Tinatawagan ko po si Perlita de Regala. Amen. Good morning, Sis Perlita. Good morning po. Sama-sama po tayong ipanalangin. Ito pong prayer focus, yung pong children, youth, single, at young professional at senior at PWD. Sama-sama po natin dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na buhay, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Thank you po sa mga salita mo, Ama, na aming narinig. Salamat po, Panginoon, na talagang tunay po na ang aming mga buhay ay binabago mo. Talagang kaming mga anak mo, Panginoon, ay iyo po, binibigyan mo ng sentro sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang aming pupurihin, sasambahin, at ikaw lang ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa mga salita mo na dito po, Panginoon, kay Brother Chudol po na ginamit mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Ingatan mo po silang maganak, Panginoon, at sa lahat po ng kanilang mga kahilingan, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Lord, kayo po ang tumugon, Panginoon. At salamat po kay Pastor Kai, kay Pastora Led, na ginagamit mo, Panginoon, sa ministry na ito ng Don Watts para din po, Panginoon. Sama-sama kami na maihayag po na kami, Panginoon, ay maturuan, Panginoon. Thank you, Lord God. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon, sa unang Korinto, Panginoon, na ginamit mo na sa 15 hanggang 56 to 58, Panginoon, na thank you, Panginoon, na kami pinaalalahanan mo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin, Panginoon, na pinagtagumpay mo na kami kung kami may mga problema, may mga suliranin sa buhay na alam namin kasama ka namin. Thank you po sa mga pagsubok na ibinibigay mo ito para po, Panginoon, mas lalo pa po kami lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat at ikaw ang aming Ama na aming tinatawagan. Salamat po dahil isa kami sa maraming tao na nakakilala sa iyo. Thank you, Lord, Panginoon, idinudulog na po namin, Panginoon, ito po, O God, lahat po, Panginoon, ng mga children, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng bawat mga children. Lord, dalangin po namin sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, na patuloy na hinihiling namin sa iyo ang lahat ng mga bata, Panginoon, ay magkaroon sila, Panginoon, ng banal na takot at makakilala sila sa iyo, Panginoon, na magkaroon na andun, Lord, na i-guide din po naming mga magulang ang aming mga anak para po, Panginoon, na sila'y makakilala ng lubusan sa iyo, Panginoon, at wag po silang yun po, Panginoong Jesus, na ito pong mundong ito, Panginoon, ay magaya nila, Panginoon. Sabi nga po, Lord, yun po, Lord, na wag kaming humusga sa mga tao. Thank you, Lord, sa mga youth din po, Panginoon, sa mga single, Lord, na ipinagkaloob mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sila, Panginoong Jesus, na magkaroon sila, Panginoon, ng yung po, respect, protection, guidance of the gift of boldness, yung po ang passion and passion at ministry, respect the authority. God will raise them up to the leadership of your service in community, city, and nation. Salvation and fear the Lord at yung pong excellence in all aspect of their lives, deliverance from the power of the enemy, sins of bondages, drug addiction, Lord, immorality, rebellion, spiritual blindness, at sexuality, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, sa mga children na ito, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na matuto silang, Panginoong Jesus, mula sa anumang karamdaman, maalala nila ang salita mo, Panginoon, habang sila'y lumalaki at may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, sa mga youth at sa junior college student, yung po, Lord, alam po namin mahirap mag-aral, pero Lord, nawa po, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na handon, Panginoon, na pinag-aaral sila para po, Panginoon, sa kanila din ito. Ito po ay wag silang magsayang ng araw, oras, panahon, na nandun, Panginoon, na sila nilagay na doon, kundi andun, Panginoon, yung pagsumikapan nilang makatapos ng pag-aaral at mayroon pong nagkakaroon din po ng mental health
tsaka anxiety, depression. Lord, dalangin po namin sa Panginoon Jesus na hawakan mo sila, tulungan mo sila, Panginoon, ang bawat isa na nakakaranas nito sa lahat po ng mga youth, Lord, mga junior, Lord, tulungan mo sila, Panginoong Jesus, na maramdaman yung yakap mo, na maalala ka nila, Panginoon. Lord, alam ko po na hindi lahat po, Lord, merong mga magulang, Panginoon, na sa mga youth, sa mga nag-guide sa kanila, bigyan mo sila ng magmamahal sa kanila, Panginoon, magpapaalala ng mga kaibigan, mga ka-churchmate, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At salamat po sa wisdom, patience, their academics, renewal, strength, na mga gawain sa school, classroom, at single sa young professional. Pray protection, guidance, and mental health condition. Pray na makahanap din po sila ng yung pong hanap buhay, job, at nais ng mag-stable job, good salary. Pray for wisdom, opposite sex, relationship. Please pray for youth challenge to exposure to the violence, poor education, and inadequate the socialization for property. Lord, salamat po, Panginoon, sa senior PWD. Pinapanalangin po namin sila, Panginoon, na magkaroon sila ng malakas na pangangatawan at habang buhay. At yun po, magkaroon din po sila ng commitment, Panginoon, sa gawain mo sa ministry. At magkaroon din po sila ng wisdom, guidance, protection, provision to daily needs, Lord. Maintenance, pray na maging blessing sa lahat at magbahagi ng salvation sa iba, favor sa ng Lord sa mga aspeto ng buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami ang lahat po ng mga prayer focus, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Ito po, O God, ay yun na po, O Lord, na ibinibigay namin sa iyo na alam namin ito ay may katugunan sa mga children, youth, single, young, professional, at senior and PWD, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa may mga kahilingan, Lord, na dalangin ko po sa iyo, Lord, na tulungan mo po ang bawat isa, Lord. Itinadalangin ko po na nandun po, O Diyos, na tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na tinitingnan ko lang po. Salamat po, Lord, at ganoon din po dito sa DMPA. Salamat po, Panginoon, sa kay Coach Chris Tolentino, sa kanilang mag-anak, Lord. Thank you po. Pagpalain mo po silang mag-asawa na doon po, Panginoon, na sila ginagamit mo para ihayag din po unang-una yung mga salita mo, Lord. Dalangin po, Panginoon, sa kanyang asawa na ando ng kanilang Lord, na yung pong ginagamit, Panginoon, dito po, Lord, sa unang-una sa gawain mo, ganun din po sa mga yung po, O Lord, na ito pong live good, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, na marami pa po sila, Panginoong Jesus, na mabahaginan, Panginoon, ng ito pong hanap buhay na ito, Lord. Thank you po sa buhay nila. At ganoon din po, Lord, idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga may prayer focus, ang merong mga tao po ngayon na ay mga kasamahan po namin. Dito po, Panginoon, hinihiling ko po sa iyo, Lord, na mo po ang bawat isa, na itugunin mo po ang lahat ng mga kanilang mga pangangailangan. Lord, thank you. Napakabuti mo. Dakila ka po sa aming mga buhay, sa lahat po ng aming mga gagawin ngayong maghapong ito. Sis Pearl, na ano ka po? Na-mute ka po, Sis Pearlita. Hindi. Eka po, yung mga prayer. Eka po, sandali lang po. Hindi ko po makita yung, sandali lang po. Hindi ko maano, sandali lang po. Thank you, Lord. Yung may mga prayer, may mga prayer po. Hindi ko na po makita, hindi ko po maayos yung aking cellphone. Kanina pa po. Thank you po, Panginoon. Lord, hawakan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila.
Lahat po Praise ng God. kanilang mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, O Lord. abutin mo sila, Panginoon. Nawa, O Diyos, yung may kahilingan sa kagalingan, Yes, O Panginoon, God. Lord, na may mga sakit, tulungan mo sila, Panginoon. Yung may mga problema, Panginoon, sa Lord, may mga anxiety, sa lahat po, mga Yes, God. depression, na mga kasama po namin, lahat po, Panginoon, yung po mga alam niyo po ang buhay ngayon, Panginoon, na sasabi po, Panginoon, na talagang iba po, Lord, gagabayan mo po ang bawat isa sa lahat ng kasama namin dito, Panginoon. Yes, God. Lord, salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging matalino, na lagi po namin ikaw po, Panginoon, ang amin, O Diyos, na Yes, O God. pinangunguna sa aming buhay, Panginoon, sapagkat po, Lord, hindi po namin kaya sa aming sarili. Ang mundong ito, Panginoon, magulo. Kaya tulungan mo po kami na mas lalo pa, Panginoon, na sa iyo, Lord, ay magtiwala at manampalataya. Lord, alisin mo po, Panginoon, na yung mga tao din po na handon, Panginoon, na talagang iba po yung pakiramdam, Panginoon, sa mga panahon ngayon. Tulungan mo sila, Panginoon. Panginoon, thank you. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasensya na po. Hindi ko makita yung yung Amen. cellphone ko. Amen and amen. Salamat, Sister Apo. Perlita sa ating prayer focus. At tinatawagan ko po para sa ating panghuling panalangin ang ating kapatid, Sister Leslie Anikban. Morning, Sister Leslie. Morning po. Blessed morning po sa lahat. Amen. Po, tayo po yung manalangin. Manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa katatapos namin gawain sa umagang ito. Lalo na sa mga ginamit mo mula presider at benediction. Maraming salamat po sa pagsama mo sa amin, lalo na sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Nawa po si Kristo sa amin, nawa po manatili si Kristo sa aming mga puso sa pamamagitan ng aming pananalig sa iyo, sa gabay mo sa aming mga buhay, at upang maunawaan naming lubusan ang pag-ibig mo sa amin. Tulad ng iyong mensahe sa umagang ito, salamat sa patuloy niyong pagpapala sa lahat ng aspeto sa aming buhay. Nakahamit kahit kami ay hindi naging matuwid at hindi karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanang nagawa. Pero nanatili kang tapat at tumupad sa iyong mga pangako sa amin. Patuloy kaming maging tapat at matyaga sa aming mga pagsusumamo dahil tunay na wala kaming magagawa kung di kami lalapit sa iyo. Kaya ang lahat naming dalangin ay lagi naming itaas sa iyo, lalo na sa aming mga pamilya, sa aming kapwa, at sa samantalang paghihiwalay-walay namin. Pag-ingatan mo ang bawat isa at pagpalain mo kami anumang ginagawa namin sa buong maghapon. Muli, maraming salamat po sa katanggumpayan at kasagutan sa aming mga pagsusumamo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi na Amen. Amen and amen and amen. Amen. Maraming So salamat, much Sister po. Leslie. At para po Thank sa you, ating Lord. benediction, sama-sama po tayo para sa benediction. Pastor Kai Ragmak, good morning. Maraming salamat po mga kapatid at salamat sa pagdalo sa ating hindi lang po tayo dumadalo dito kundi nagbo-volunteer po tayo. Pagkakaiba po sa isang at nag-attend lang dito sa Dawn Watch at tulad po natin sa isang nagbo-volunteer, yung pong uma-attend lang po is hawak po niyo ang oras niyo. Wala po kayong obligasyon sa Panginoon dahil uma-attend lang po tayo. Pero once na ibinigay na po natin ang commitment natin kay God na, Lord, paglilingkuran kita, gusto ko pong maalis talaga itong kamandag ng kasalanan na sa akin dahil binabalik-balikan ko po, Lord, kung ano po yung dati kong gawin ay parang pinapaalala sa akin ng kaaway na minsan binabalikan ko. Para maalis po yan mga kapatid, ang gawin po natin ay mag-commit po tayo kay Lord at mag-volunteer po tayo. Yan pong kapag kakaiba ng nag-attend lang kaysa nagbo-volunteer. Ibig sabihin ng nagbo-volunteer ka mga kapatid is binibigyan mo si Lord ng pahalaga. At once na nag-step po tayo ng faith na tayo po ay talagang nag-volunteer sa Kanya, ang Diyos na po ang may utang na loob sa atin. Pahintulutan po ninyo ang salita na yon. Hindi wala pong utang na loob ang Diyos sa atin. Lahat po tayo po may utang na loob. Pero pag nag-volunteer po tayo, pinapahalagahan ka na po ng Diyos. Ibig sabihin, kung baga sa church,
Si Lord na po ang naghahanda sa iyo ng upuan. Nilalagyan ka niya po ng upuan at pag absent ka po, nakikita niya parang a-absent ka, siya po ang gagawa ng paraan para maging present ka. So ibig sabihin yun po ang kanyang utang na loob sa iyo dahil lang sa decision mo na mag-volunteer po ako talaga. Mag-volunteer ako sa Dawn Watch, mag-volunteer ako sa mag-join sa church, mag-volunteer ako na maglilingkod ako sa tao dahil dala-dala kita, Panginoon. So itaas po natin itong mga kamay bilang pagsuko at bigay po natin ating mga puso. Lahat ng ating mga bigat, mga kapatid, bigay na po natin sa Panginoon. Dahil gagamitin po yan ng kaaway, sisilipin po niya sa iyo yan. Kapag nire-reserve mo pa yung gustong-gusto mo na sa puso mo, ay makikita niya yan at gagamitin niya yan. So ang gagawin po natin, isuko natin ating mga puso ngayon at ialay natin sa Panginoon. Gagamitin lang po ang lingkod ng Panginoon bilang daluyan ng pagpapala at ito mga kapatid ay tatanggapin nyo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Buong sangbahayan nyo, lahat ng mga sakit mga kapatid ay hipuin ng Diyos upang kayo gumaling at pagpapalain ang iyong business, pagpapalain ang iyong pamilya, pagpapalain ang iyong marriage, pagpapalain mga kapatid ang iyong buong sangbahayan. God bless you. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Maraming salamat Pastor Kai at sa mga nag-lead po no ngayong umaga sa isang matagumpay na gawain. Pwede ba makahingi ng palakpak para sa ating Diyos na buhay? Amen. Praise God sa isang matagumpay na gawain ngayong umaga at punong-puno no ng mensahe mula sa ating Diyos. Ayan. So amen. Praise God. Maraming salamat po. And for our announcement for Don't Watch Saturday. So bukas po ipanalangin po natin yung mga maglilid po sa ating gawain. Ah, ang mga tatayo po para bukas Don't Watch Saturday. Presider Brother Tips Guinness, Scripture Reader Brother Leonel Pantoja, Opening Prayer Sister Loida Cordova, Word of God Pastor Kai Ragmak, Prayer Focus Sister Jelay Pedroso, Closing Prayer Sister Ninfa Navarro, at para po sa ating benediction, Brother Eric Flores. Ayan po. So again, maraming salamat sa kasama lahat po ng nagpa-participate and lagi po namin sinasabi, no, so masaya po kami na may mag-message po kayo if you want to join yung mga maglilid po, no, yung tatayo, gusto niyo po mag-start for scripture reading, no. So ituturo naman, i-guide naman po kayo, no, ni Sister Let, i-guide ko rin po kayo, no, kung paano. And also, ayun, no, yung sinabi nga kanina ni Pastor Kai, no, so napakasarap na tayo mismo is talagang nakikisali or tayo ay nagvo-volunteer na makasama dito sa ating gawain. Again, maraming salamat. So isama ko rin po no for the announcement kung available po kayo every Thursday, no. Every Thursday po 1 p.m. no. Meron tayo niyan ayan Bible study rin po natin, no. So inaanyayahan ko po ang lahat. Again, magpalakasan tayo kapag available kayo every Thursday 1 p.m. So ay na welcome po ang lahat. Okay? So may mga karagdagan pa po ba, Sister Let? Brother Tibbs, baka may karagdagan pa po kayo? Ayan, so praise God, wala na po. So again, maraming salamat sa Diyos po lahat ng papuri at maraming salamat. Thank you Lord no sa isang matagumpay na gawain at salamat po sa lahat ng nag-lead at nag-participate no ngayong umaga. Maraming salamat and tayo po'y umawit para sa ating Diyos na buhay. God bless everyone.